Ang nakaraan, hindi inasahan ni Jasmine na makikita niya sa auction center ang lalaking gustong magpakasal sa kanya. Pero kahit anong gagawin nito ay wala na itong magagawa dahil kasal na siya kay Justin. Hindi naman malaman ni Jasmine kung bakit nagkainteresado ito sa mga alahas samantalang puro trabaho lang naman ang inatupag nito. Drake? Anong ginagawa mo dito sa auction center? Aba, Jasmine. Biruin mo na naman oh. Dito pa talaga tayo magkikita. Alam nyo, nandito ako kasi interesado ako sa mga alahas at malaki ang value nito sa market. Kayo ng pobre mong asawa. Bakit ka narito? Drake, huwag ka magsalita ng ganyan sa asawa ko dahil hindi mo alam kung sino siya. Bakit? Sino ba siya? Isa ba siyang presidente ng dapat na katakutan ko? Pwede ba Drake? Nandito kami para sa alahas ko na nandito sa auction. Hindi para makipag-away sa taong makitid ang pag-iisip. Ako? Sinasabihan mo makitid ang pag-iisip ko? Bakit hindi? Pinilit mo ang sarili mo kahit hindi ka naman gusto. Tara na nga Justin. Magsisimula na ang bidding. Kailangan ako ang makakuha ng alahas ni Mami na ibinenta na madrasta ko. Dahil doon ay medyo nag-init ang tingin nitong si Drake dahil sinabihan nitong makitid ang kanyang pag-iisip. Kaya naman ay sumabay ito sa kanila para sa bidding. Ladies and gentlemen, para kay Mr. Drake Mortel, 1 million. Para sa kwintas na Emerald. Nagsalita naman itong si Jasmine. Me, 1.1 million. Ako, 2 million. O sino dito? Wala na ba yung mga habol dito? Ako, 3 million. Mine, 5 million. Nainis nitong si Jasmine dahil nakikialam itong si Drake sa bidding ng kanyang kwintas. Mukhang hindi yata matapatan ang presyo ng lalaking ito. Ngunit isang saglit pa ay biglang nagsalita itong si Justin. Akin, 8 million. Oh, 8 million. Mr. Drake, ahabol ko pa ba? Naku Justin, 8 million? Wala tayong ganong kalaking halaga. Jasmine, don't worry. I can handle this. 10 million. Wow! 10 million for Mr. Drake. Wala na bang habol dito? Ako, 15 million. Wow! 15 million para sa kasama ni Jasmine Blake. Justin, ano na naman ang pumasok sa kukuti mo? Saan tayo hanap ng ganyang kalaking pera? Ladies and gentlemen, the Emerald Necklace goes to Mr. Justin. Galit na galit itong si Mr. Drake kung bakit pumapapil na naman ang lalaking ito. Kaya sa labis na pagkainis ay umalis na naman agad sa auction center. Mr. Sean, wala kaming ganong halaga. 15 million? Dapat, hindi niyo kunikonsider ang sinasabi ng asawa ko. Miss Blake, nabayaran na ni Justin ang 15 million at pwede niyang uwi itong necklace. Ano? Paano? Paano siya nagkaroon ng ganong halaga? Justin, ano to? May tinatago ka ba sa akin? Sino ka ba talaga? Jasmine, pwede bang sa bahay na lang tayo mag-usap? Hindi ka ba masaya na nabawi mo na yung kwintas mo? Come on, let's celebrate. Pero Justin, sino ka ba talaga? Pinaglalaroan mo ba ako? Hay nako, o sige na nga. I'll tell you the truth. Naalala mo ba yung lalaki sa Paris 3 years ago na? Yung tinulungan mo ito habang nag-jogging ka? Oo, I remember. Well, that's me. Jasmine, hinanap kita noon. Pero nabigo ako. Hanggang isang gabi ay nakita tayo sa isang hotel bar. Alam bang mula noon hindi ka na naalis sa isipan ko? Pero, paano ka nagkaroon ng 15 million, Justin? Honestly, I am the CEO and owner of Mori Group Enterprises. Ang yung hotel na tinitira mo, akin yun at marami pang iba. Ang ibig mong sabihin, ikaw ang may-ari ng Mori Construction at ikaw din ang nagbigay ng malaking invest sa kumpanya namin? Oo, Jasmine, ako nga. Ako ang may pakana ng lahat. Don't worry, whatever you have, it's all yours.
Ang ibig mong sabihin ay isang milyonaryo ang asawa ko? That's right, babe. Kaya tutulungan kita para umangat yung kumpanya mo. Naku, maraming salamat talaga, Justin. Alam mo bang, katulad ng Emerald na ito, ang kumpanya ay tinayo talaga ni Ma'am. Pero mula noong nagloko si Dad, dahan-dahang humina ito. Oh, bakit hindi ka masaya sa ginagawa ko? Naku, kung alam mo lang, Justin, sobrang saya ko. Pero merong magpapasaya sa akin kung magiging totoo itong iniisip ko. Alam mo, parang hindi suicide ang kinamatay ni Mommy. Meron talagang nagplano nito. At yun ang gusto kong malaman, kung sino ang gumagawa nito sa kanya. Don't worry, babe. Gagawin ko ang lahat para malaman natin ang totoo. Alam mo, nasa loob lang ng pamilya ang may motibo nito eh. Pwede ang daddy mo or yung madrasta mo. Nasa kanilang dalawa lamang kung sino ang may pakanang lahat ng ito. Maraming salamat talaga, Justin. Alam mo, hindi talaga ako makapaniwala na ikaw ang naging asawa ko. Oo, Jasmine. Ang totoo, aminin ko sa iyo ha, na mahal kita. Noon pa man sa Paris, nung una tayo nagkita. Ganon din naman ako, Justin. I like you, pero bago natin ayusin ang sa atin, katulad ng sinabi ko sa'yo kanina, hahanapin ko muna yung gumawa nito sa mami ko. Dahil nga sa muling nabawi na ni Jasmine ang kwintas sa tulong ni Justin, ay hindi niya ito pinalam sa kanyang daddy Andrew. Samantalang nagtungo muna ang dalawa sa kanilang kumpanya. O boss, nasaan ang asawa niyo? Bakit hindi siya kasama ngayon? Ayun, bumisita muna sa kanilang kumpanya. Boss, tumawag nga pala itong mami mo at pinalam niya sa'yo na uuwi siya ngayon sa bansa, pero ang sabi ko ay nasa meeting ka. Ha? Uuwi si mami, kailan daw? Naku boss, yun nga lang ay hindi niya sinabi sa akin. Salamat Dave, makahanda ako sa anumang sasabihin ni mami. Samantalang nasa opisina naman itong si Jasmine. Nag-usap sila ni JC tungkol sa pagtaas ng ratings nila mula noong nag-invest ang Mori Group Enterprises. JC, ikaw muna ang bahala dito ha. Kailangan kong magtungo sa mansyon para kunin ang lahat ng mga gamit ko. Sige Miss Jasmine, ako muna ang bahala dito sa opisina. Samantalang sa di kalayuan, paglabas ni Jasmine sa opisina, hindi niya napansin na may mga armadong kalakihan na panay sunod sa kanya dahilan para siya mahuli at may sakay sa isang itim na van. Sino kayo? Anong kasalanan ko sa inyo? Miss, sumunod ka na lang sa amin kung ayaw mo masaktan. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Miss, huwag ka nang masigaw pa dyan. Miss, wala ka nang magagawa pa. Masyado ka kasing pabida. Masyado kang pakialamera. Ano? Ano bang kasalanan ko sa inyo? Sa amin wala. Pero sa boss namin, malaki. Kaya mula ngayon, magdasal ka na. Dahil hindi ka nasikatan pa ng araw. Maya-maya pa bigla siyang piniringan sa mata at tinakpan ng kanyang bibig. Hello, boss. Nakuha na namin siya. Yung pinapahanap mo. Mabuti naman kung ganon. Sige, magkita na lang tayo dito sa dating warehouse. Sino kaya ang napadukot kay Jasmine? Makatakas pa kaya ito mula sa masamang tao? Ano kaya ang gagawin ni Justin kapag nalamang dinukot ang kanyang asawa? Kaya mga kaibigan, huwag na huwag nating kaligtaan ang mas tumitindi pang eksena sa ating part 4. Abangan!